Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating mabuting balita, maririnig natin ang talinghaga ng damong inigasik sa palayan, ang sagot sa ating katanungan sa buhay. Bawang kabutihan lamang ang inihaasik ng Diyos. Ang kasamaan ay nagmumula sa kapusukan ng tao ay nasumunod sa kalooban ng Diyos. Matyagang naghihintay ang Diyos sa tamang panahon bago kapasi ang palayan at nagtitipid sa mamagal na paglago na nagbibigay buwang sa sino man nagkasala upang magsisi. Piningin natin ang biyayang maging mapagtiisip, matyaga sa kahinaan ng ibang tao na dinggin ang tawag ng Diyos upang mapanibago ang ating mga puso. Aminin muna natin ang ating mga pagkakasala para tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kami ay nagkasala. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ipakita mo ang pag-ibig mong wagas sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ibalik mo kami sa Ama at ipagkasundo sa bawat isa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan ng magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab mong pananalig, pag-asa at pag-ibig kami mamamalaging tumatalipa sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hari. Sa iyong lakas magmula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habag kaninuman sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan at pinarusahan mo ang sinumang nakatalastas nito
Ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humagol. Maaaring kami parusahan kailanman, ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalakan mo kami ng buong hinahon at pagtitibig. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan ay tinuro mo sa mga taong magagarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Poon ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at mapakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako'y iyong tindig. Poon ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa ng iyong nilalang, lalapit sa iyo, magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw po ang tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig, lubhang mahabagin, banayad at magaling. Ibalik sa akin ang awa mo at habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Pag-asa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin. Sa paraang di magagawa ng pananalita at nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao. Ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Inyong ang Panginoon. Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, inilahad ni Jesus ang talikhagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagkasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik na masamang damo sa trigo. Nang tumubo ang trigo at magkabuhay, lumitaw din ang mga masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabing ito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubulutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya, "baka mabulot pati ang trigo. Kaya ninyong lumago ng kapwa hanggang sa anihan. Pag-ani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigo inyong tipunin sa aking kapalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Cristo. Minsan binabati po natin lahat ng mga kasama natin sumusubaybay sa ating live mass, lalong-lalo na sa ating po mga kapatid na nasa ibang bansa, ang ating po mga OFW.
At pinagdarasal din natin sa ating misa ngayon, itong mga kapatid natin na may karamdaman, ang mga matatanda na hindi makapunta sa mga simbahan. So ipagdasal po natin ang mabilis na kagalingan ng mga may karamdaman. At naway pagdasal din natin ang ating mga kapatid na nagtatrabaho sa mga malalayong lugar. Naway buhayin palagi ng Diyos ang kanilang kalooban, pag silang magsawa, magpatuloy sa kanilang pagtatrabaho para sa ikabubuti din ng kanilang pamilya. Nung puminsan, merong isang kwento tungkol po sa Diyos. Nasa langit ang Diyos. At sabi niya, tinawag niya ang kanyang anghel, si Angel Gabriel. Gusto kong malaman ng Diyos, ilan na kaya yung mga masasamang tao dito sa mundo. Lalo-lalo na po sa Pilipinas. Kaya po, itong anghel bumaba po sa mundo, inisa-isa, binilang yung mga masasamang tao. Bumalik po itong si Angel Gabriel, lupay-lupay. Pagod na pagod. Bakit? Kasi sa Pilipinas pa lang daw, ang dami ng masasamang tao. At sabi po ni Angel Gabriel, Panginoon, hindi po ba pwedeng balikarin na lang natin, bilangin ko na lang po yung mga mabubuting tao para mas maging madali yung aking trabaho. Sige, sabi naman po ng Diyos, bumalik ka sa mundo, bilangin po yung mga mabubuting tao, pero pag may nakita kang mabuting tao, bigyan mo siya ng sulat. Pag nabasa niya yung sulat, meron siyang blessing, may nagtimpala siya mula sa akin. Bumalik po, lumipad itong si Angel Gabriel sa mundo. Nauna sa Pilipinas. Napakadali po ng kanyang trabaho. Isa-isa, nakita niya yung mga mabubuting tao. Binigyan sila ng sulat. Ang tanong ko po sa inyo, nakatanggap na po ba kayo ng sulat? Wala. Hindi ba? Anong ibig sabihin? Hala! Isa kayo sa mga masasamang tao. Tanungin niyo po ako, nakatanggap ba ako? Opo. Ito po, nandito sa kulsang. Binigyan ako ng sulat. Gusto niyo malaman kung ano yung nakasulat, kung ano yung pinapasabi ng Panginoon sa inyo? Gusto niyo malaman? Secret. Ano po ang mundo? Kahit na biro. Napakahirap para matukoy sino yung mabuti at masama. Dahil ang katotohanan ng ating buhay, ang buhay dito sa mundo, habang buhay tayong lahat, ito ay halo ng mabuti at masama. That is the reality of our life. It is a mixture of good and bad. Para sa iyo, maaaring ang isang tao masama. Doon lang sa tingin mo. Pero pag hindi ka na nakatingin, mabuti pa rin ang tao yan. Di ba? O kala mo ang isang tao mabuti. Pero pag walang nakatingin, may masama na ginagawa. Sino ba sa atin dito ang mabuting-mabuti? Wala. Sino ba sa atin dito ang perfecto-perfecto? Wala. Pero wala din sa atin dito ang masamang-masama. Hindi po ba? Pero ang katotohanan, may mabuti tayong nagagawa, minsan may masama. May mabuti tayong nararanasan, minsan masama. Yan ang pinapaalala sa atin ng Diyos dun sa kanyang kwento. Na habang tayo ay nabubuhay, umiiral dito sa mundo, may nakahalo sa ating karanasan. Mayroong taong nakahalo, makakasalamuhan natin
Minsan, mabuti siya, minsan masama. Minsan, may saya, minsan, merong lungkot. Minsan, merong ginhawa, minsan, merong hirap. Amen? Pero ang mahalagang tanong ito, ano ang gagawin natin sa gitna ng mga masasamang karanasan? Ano ang gagawin natin sa harapan ng minsan mga tao ang hirap pakiutusan? Ano ang gagawin natin minsan pag nararanasan natin ang bigat ng buhay? Una, tandaan niyo po, huwag kang maghusga. Please refrain from judging. Alam niyo po ba kung bakit lalong bumibigat, lalong bumihirap ang buhay niyo? Kasi hinuhusgahan niyo ang lahat ng nararanasan niyo. Because when you judge, you hate. Amen? Hindi malayo na sumakit ang loob mo, na kamumuhian mo, na aayawan mo yung mga hinuhusgahan mo. Tao man yan, bagay man yan, karanasan yan. Gayahin natin ang Diyos. Nung nakita niyang kanyang tinanim, itong kanyang mga alipin, sinasabi, Panginoon, bunutin na natin. Anong sabi niya? Huwag. Kasi hindi niyo alam ano dyan yung mabuti, ano dyan yung masama. Kailangan natin matuto dun sa ugali ng Panginoon. Let us stop ourselves from judging people, from judging situations. Kasi hindi pa tapos ang kwento. Minsan po, yung mga tao, kala nila, suplado ako. Totoo po ba yun? Napakarami po minsan, alaman daw po na lapitan ako. Mukhang stricto si Father, mukhang suplado si Father. Pero alam niyo po ang totoo, madalas sa buhay, kung sino yung suplado, siya yung mabait. Amen? Kung sino yung isip mo mataray, sila po yung mapagbigay. Eh paano kung yung mga tao, hinuhusgahan lang ako dun sa aking itsura? Eh sana hindi na sila nakikinig o hindi na nila mapapakinggan yung mga magagandang mensahe o pamilya mo. Sayang, di po ba? Hindi naman lahat ng mga mukhang mabuti, mukhang mabait, totoong mabait. Amen? Alam niyo po ba sa Amerika, yung mga serial killer, yung mga mamamatay tao, pag nakita niyo po pagkatapos nilang mahuli, makulong, ang wagwapo. Kaya nga ang dami po nila nabibiktima ang mga babae. Kaya kasi, napakasunod yung mga babae. Sabi ko, mukha naman, mabait, wapo naman. Pero hinuhusga doon sa itsura, hindi nakikita kung ano yung nasa loob. Mag-ingat tayo. Pag hinuhusga natin, tinitignan yung paglabas ng iyo. Hindi ko alam kung naniniwala ko kayo sa kasabihan. First impression lasts. Alisin po sa isip niyo. Dahil yung ganyang kaisipan, masama. Sa demonyo. Dahil binabaks mo na yung tao, kinukulong mo na yung tao, hindi mo hinahayaan yung tao ipakita yung mabuti niyang ugali. Amen? Hindi ganyan ang Diyos. Nagbibigay ng pagkakataon ng Diyos na ipakita lumabog yung kabutihan. Huwag kang magpuhusga. Yan yung unang-una. Dahil maaaring makikita mo masama, pero kalabunan ito pala ay mabuti. Diba? Pangalawa, grow. Umusbong ka, lumago ka, mamunga ka. Hindi ibig sabihin, ikaw ay mauna sa utang.
napatay ka na. Pero pag ikaw ay nababaon sa anumang paghihirap, isipin mo, parang isa kang binhi. Parang isa kang seed. Bakit ka binaon? Tinanim ka para tumubo ka. Ang mga paghihirap natin ay nandyan para tayo mamunga. Tandaan niyo po, without struggle, you cannot grow. Without adversity, you cannot be strong. Ano mangyayari sa'yo kung palagi na nakahiga ka? Mamamatay ka. Di po ba? Ang dami sa atin gusto komportable buhay. Subukan mo. Huwag kang gumalaw. Maghapon, manood ka ng TV, kumain ka. Unang-una, sasakit ang ulo mo. Di po ba? Kung kakain ka na ng kakain, papatayin mo ang iyong sarili. Ang mga sa tingin mong masasama na nandyan sa iyong buhay, tulong ng Diyos yan para lumago ka. Pag nagtanim ka, ano yung nilalagay mo? Pataba. Ano ang pataba? Ito'y dumi. Di po ba? Para tumubo at pagbunga, ang halaman kailangan niya ng dilim. Kung palagi na lang maliwanag at mainit, ano mangyayari na sa halaman? Ito'y matutuyo. Kaya anuman ang paghihirap na dumadaan sa iyong buhay, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil gusto ng Diyos, ikaw ay maging mas matatag, ikaw ay maging mas malakas, ikaw ay maging mas mabuti. Hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Diyos kung hindi siya naniniwala sa iyong lakas. Amen? Bakit hinahayaan ka pa rin ng Diyos manatili sa iyong problema? Kasi pag inalis ka niya dyan, hindi ka na mamumunga. Kamukha po sa mga tinatanim nating halaman. Pag inalis mo sa lupa, meron pa bang tutubo? Meron pa bang lilitaw na bunga? Wala. Kaya nga hinahayaan ka ng Diyos dyan sa iyong mahirap na sitwasyon, naniniwala siya na pagkatapos mo malampas na yan, may mapapakita kang mabuti at maganda mula sa iyong pagkatao. Believe that. Huwag kang susunod. Kaya nga anuman ang pagsubok mo, ngayon pa lang sabihin mo, salamat Lord. Dahil binibigyan mo ko ng oportunidad na lumago, maging mapunga, at lalo pang umunlad at umangat ang aking buhay. Amen? Grow in the midst of the evil and bad things that are happening in your life. Pag tumakas ka, pag iniwanan mo, ikaw ang kawawa. Magiging mahina ka at lalong walang lilitaw at mapapakitang mabuti maganda sa iyong buhay. Pangatlo at kahuli-ulihan. Be patient. Maging matiisin ka. Walang nagtatagumpay na hindi nagtsatsaga. Lahat ng mga umunlad, lahat ng naging mayaman, lahat ng umasenso sa buhay, nagtiis. Magtiis ka lang. At may makakamtan kang mabuti sa iyong buhay. Pagkatapos ng iyong pagtitiis, may grasya. Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Kaya nga ang Diyos, kahit niya alam niya na may masama na nangyayari, hinayaan niya. Naging matiisin siya, nagtyaga siya, sa bandang huli, umani din siya. In due time, in God's time, He will also harvest blessings and graces in your life. Meron po akong umpisan sa inyo. Kahit po yung mga dating parokyanos ko, hindi nila alam ito. Nung po nandun ako sa dati kong parokya, nagpagawa ko ng retablo doon sa altar.
Meron po silang pinakilala sa akin isang kontratista. Sabi ng mga pare, magaling gumawa, mura, nagtiwala po. Kaya kami nayaran po kalahati ng proyekto. Magdadalawang buwan na, hindi pa nagpaparinig sa akin. Kaya nga, tinawagan ko. Sabi ko, nasa naglano. Sige po, isa-send ko. Alam niyo, nag-send ko sa akin sa Facebook. Nag-drawing pa naman. Parang sa issue lang. Medyo kinabahan na po ako. Ano kaya ginagawa nito, sabi ko. Buti na lang po, alam namin, kilala namin yung pamilya niya. Nakatira dito sa Bulacan, pinuntahan namin. Pagdating namin doon sa bahay, nabigla kami kasama ng tatay ko. Dahil itong tao na pinagkatiwalaan namin, nasa Dubai na pala. Tinakasan ako, inintya ako. Niloko kami. Kinuha yung pera ginamit para makabili ng ticket makapagtrabaho sa ibang bansa. Wala pala siyang plano na gawin yung altar, yung retablo ng simbahan. Hindi ko po masabi sa mga tao kasi kahihiyan ko po Hindi po ba? Pero buti na lang, yung tatay kong engineer. At nag-imbestiga siya. Itong tao, meron pala siyang kinakausap na gumagawa ng mga plikas, yung mga parte ng retablo. At sabi po ng tatay ko, huwag ka mag-alala, tayo na lang ang gumawa. At yun nga po, ang inumpisahan ng aking tatay. Ilang buwan, natapos din yung proyekto. At ang mabuting balita, natuto yung tatay ko kung paano gumawa ng altar at retablo. Dati ang ginagawa lang po niya mga bahay, habang ngayon, marunong na siyang gumawa pati ng simbahan. Yung pala yung dahilan. Bakit merong problema? Bakit nagkaroon kami ng pagsunod? Meron palang gustong ipakita na mabuti ang maganda ng Diyos. Tanong ko, kayo, ano yung mga karanasan niyo na kasamaan sa tingin mo hindi mabuti para sa iyo? Tandaan mo, huwag mo agad uhusgahan yan. Manatili ka lang, umikira, nabubuhay, lumalago, grow from it. Lastly, be patient. Dahil kung magtitiis ka, pagdating ng panahon, may magandang bunga kang makikita na kapaki-pakinabang para sa iyo, makakatulong, makakabuti para sa iyo, sa iyong pamilya, at makakapagbigay ito ng kaligayahan sa Diyos. Magdasal tayo. Bigyan tayo ng grasya, lalo-lalo na ng pasensya, ng tiyaga, ng pagtitiis. Yan yung problema natin pag may masama tayong nararamdaman, pag mayroong mga masasamang tao sa ating buhay, hindi tayo mapakali. Agad tayong nalulungkot, agad tayong nadidepress. Tandaan mo, hindi ka naman papabayaan ng Diyos. Nandiyan ka sa gitna ng pagsubok. Tutulungan at tutulungan ka niya. Kung susundan mo yung tatlong yun, huwag kang mag-uusga. Lumago ka lang, mapunga ka, at magtyaga ka. Makikita mo, may nakatagong grasya na lilinaw, may magandang bunga na tutubo sa buhay. Yan sana ang tulong na ibigay ng Diyos sa atin ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ko. Diyos ang magpapakailanman sa lahat. May gawa na namin at lupa. Sumasampalataya ko kay Yesu Cristo, isang anak ng Diyos. Pagkakaroon natin lahat. Pagkatawag lang siya ng Espiritu Santo. Pinanganak isa sa Maria Virgen. Pinagpakasama ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na mga dahil kinibig. Nanawag sa pinakaroon ng mga limaw. Nang may ganitong araw, nakuhay na mamuli. Bakit sa langit na purusahan ng Diyos na mga makapangyarihan sa lahat? Doon magmumulang palit ito ang
Diyos sa kanyang salita sa ating mga puso upang tayo maging karapat-dapat na manatili sa kanyang piling, buong pagtitiwala ng ating kasaling. Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, tingin mo kami. Nawa sa simbahan ang iyong bayan ng hirap ay maging tagapagmula sa iyong salita sa lahat ng uri ng estado, ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa pamahalaan ay maging tabang sa salita mo, Ama, upang maitakwil ang tutulan ng kamatayan at pagiganti at maisulong ang pagkapatawad at damayan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Nawa ang bawat kasami ng pamilya ay maglaan ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng iyong salita upang lang maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan, sa aming mga pagkukulang, isuko mo iyong Espiritu upang patatagin kami, bigyan lakas sa aming pakikilaban sa kasama. Ikaw ay nabubuhay at nag-ahari magpakailanman. Alak at tinapay, bunga na lupa at ng aming paggawa. Dalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kanutan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan ng karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain, pinagbutos ng araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin mo, kinaganap namin ngayon, mga lingkod na basbasan mo ito sa kabanalan, gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubhabang kinalupot, upang ang mga handog ng bawat isa ay nagbigay para sa mahinang banal mong ngalan ay makamit na karagdagan mong kasiyahan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa rin, Itaas sa Diyos sa iyong mga puso at dima. tinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya ay pasalamatan. Ama namin, makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang pinagtaksila ng sangkatauhan. Ikaw ang patuloy pa rin ng iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno ng pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di ng iba sa amin, bagamat di na niya tinularan ang aming pagkamagsuwain. Niluong mo ito upang iyo'y pamalas sa aming pagkatao, ang giliw mong anak at kami tukayan, mong pag-ibig na tulad ng pagtatanggi mo sa Kanya, ng higit sa lahat. Sa katapatan niya ng iyong walang baliw, ay nagpanumbalik na muli ng iyong kasiyahan, ng iyong pagtingin na walang binagsi. Nung ikaw ay aming suwayin, kaya kaysa namamakil na nagsisinawit ng papuri sa iyo, walang umay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan.
kapal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong panalangin na loob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na binibigay buhay, ang kalis na nagkakaloon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mamuglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig, uskusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin muli ng aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asa muling mabubuhay. Kayo din lahat ang mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kalibanagan. Kawan mo pakintapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod sa iyo. Pagdiwang naman namin pagpupuri sa nararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak kaming Panginoon, Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakakilig ng utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Yesu Cristo. Amen.
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyong aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isipin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere ad donum Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere ad donum Dei. Manalangin tayo. Ama naming mapagpala, dinigang mo ang iyong bayan. Naway manatili siya kapiling ng iyong sambayanan. Ngayon sa ikinatang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kami masunod na makakakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iupo niyo po ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ama namin, ikaw ang nagkaloob ng lahat, kahit sa mga kaanib na lumilihis ng landas, pinagpapala. Ipagkaloob mo ang pasyang pagbagong buhay sa tanan upang ang lahat ay maging lalong matapat sa pagsunod ng iyong kalooban. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At magpalapit kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay tapos na.
Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay minsan pang nagtitipon, nagkakaisa sa banal na misa. Tayo pa rin ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kagandahang loob. Kung bubuksan natin ang ating mga mata, ang ating mga isip at puso, makikita natin na hitik, puno at umaapaw ng grasya ang ating buhay. Napakahalaga ng buhay na ito. Pero dahil sa kasamaan, iba ang ating nakikita, iba ang ating hinahanap. Hilingin muli natin sa Diyos na makita natin ang tunay na mahalaga, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kabutihan, para tayo ay muling makita, karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Hilingin muli natin ang awa at kapatawaran ng Diyos sa mga nagawa nating pagkakasala sa Kanya at sa ating kapwa. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating tagapag-anyaya ng mga makasalanan nagsisisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
naluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinanggarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino man sa iyo'y mapapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwa magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginooy napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo. Wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili na mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang laat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangako susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan,
ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Alipin mo sana akong iyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka, at ako'y mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong susundan, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin lahat ng bagay. Ang Diyos ay gumagawang kasama ang nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayoy, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala. At ang Kanyang pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan ulit. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, may isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Na makita niya isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo, pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nabati po natin lahat ng ating mga subscribers and followers ng ating YouTube channel na nanunood sa inyo po mga tahanan, nakikisama dito sa ating banal na misa. Bago po ang lahat, humihingi po kami dito sa Pilipinas ng inyong dasal at dalangin. Sa kasalukuyan po, marami po na lugar dito sa ating bansa ang nakalubog na dahil sa baha. Dahil po sa sunod-sunod na araw na walang tigil na pag-ulan. Pwede rin po na kayo ay mag-donate dito po sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel.
para po marami po tayong matulungan. Kasalukuyan po dito sa aming parokya, marami po mga bahay ang bahana at nangangailangan po ng pagkain ng mga tao dahil hindi sila makaalis. Remember us in your prayers. As we also pray for you, lalong-lalo na po ang ating mga OFW, isa po sila sa palaging kasama natin sa ating mga dasal, naway bigyan sila ng malakas na pangangatawan at kalusugan, at ganyan din po ang mabilis na kagalingan ng ating mga kapatid na may sakit at may kapansanan. Na po minsan merong isang kwento tungkol sa isang magsasaka. Kahit na po no read at no write siya, hindi po siya nakapag-aral dahil sa kanyang sipag na patapos po niya yung kanyang anak. At ito pong anak niya, siya po ay nakapunta sa ibang bansa doon sa Amerika. Ilang taon na din po na nagtatrabaho sa Amerika, pero itong pari, napansin po niya, bakit hindi po yata nag-i-improve o gumaganda yung kabuhayan nitong magsasaka. Kaya nga, no po minsan, naisip po nitong pari, kumustahin ito pong magsasaka. Sabi niya, tay, musta na po yung inyong anak na nagtatrabaho sa Amerika? Mabuti naman po, sabi po nitong matanda. Palagi nga po siyang sumusulat eh. Talaga po. Ano po ang sinusulat niya? Hindi ko po masyadong maintindihan, Father eh. Kinukolekta ko na lang po yung sulat niya. Pero kalakip po ng mga sobre, ng mga sulat, meron pong nakalagay na green na papel. Green na papel? Sabi po nitong pare. Pwede po bang makita ko kung ano yung mga sulat ng inyong anak? At kinuha po ng matanda yung mga liham at pinakita niya dun sa pare. Nabigla po yung pare. Bakit? Yung pong green na papel na binabanggit ng matanda, dollars. Hindi po alam ng matanda na kasama ng mga sulat ay binibigyan siya ng pera dahil hindi po siya nag-aral. Pero sa totoo, mayaman na mayaman po itong matanda. Pwede na pong mapagawa ng matanda yung kanyang bahay. Pero ano po ang aral? Kadalasan, my dear friends, ang grasya ay nasa harapan na natin. Nakatago lang. Kailangan lang nating makita, hanapin, hawakan. Ang sinasabi pa nga po, napakaganda ni Anthony de Mello is, we are surrounded with joy, with happiness, with the love of the kingdom of God in our midst. And yet, a lot of people have no idea. Hitik na hitik sa grasya ang ating buhay. Hindi po nagkukulang sa pagbibigay ng bendisyon ang Diyos sa atin. Pero nasa atin, kailangan pa rin natin itong hanapin. Kung paano po ito yung paanyaya ng kwento. Itong hidden treasure, nakatago na kayamanan. Pero ito siguro yung magandang tanong eh. Paano ba natin makikita ang nakatagong kayamanan? 3 bagay lang po. Una, kailangan nating alamin. We should be knowledgeable. Tingnan niyo po, dito sa unang pagbasa, ang ganda. Tinatanong ng Diyos ni Yahweh kay Haring Solomon, ano bang gusto mo? Mahabang buhay, mas maraming kayamanan, kapangyarihan. Tingnan niyo po kung anong hiningi nitong hari. Bigyan niyo po ko ng karunungan. Give me wisdom. At tuwang-tuwa ang Diyos. Binigay ang karunungan. Anong nangyari? Sumunod pong dumating itong mahabang buhay, magandang kalusugan. Mas dumami pa ang kanyang kayamanan at naging mas makapangyarihan siya. Kung wala kang katalinuhan, kung wala kang karunungan, hindi mo makikita ang kayamanan.
Yan yung una, walang katuturan, walang silbi ang ating paghahanap ng tunay na mahalaga kung hindi mo alam kung ano ang iyong hinahanap. Sa New Zealand po, tong aking kaibigan, tumira po doon. Sabi niya nung unang panahon, yung mga nakatira sa New Zealand, hindi po nila alam. Yung paa ng manok, tinatawag nating Adidas, ay kinakain natin. Sa mga supermarket daw po, pagkatapos chinap, tinatapon na daw. Napansin po ng mga Pilipino. Sabi, sa amin na lang, hiningi po. Naisip nila, kaysa sa itatapon lang, sige, hinihingi. Hindi po alam ng mga taga New Zealand kung aanuhin ng mga Pilipino. Nung nalaman nila na kinakain pala ng mga Pilipino, bandang huli, tinitinda na, binebenta na. Naging matalino. Masasayang ang lakas mo, ang buhay mo, kung wala kang talino. Kaya nga po, ano yung kasabihan natin? Knowledge is power. Napakahalaga na unahin natin, dagdagan ang ating kaalaman, lalong-lalo na sa ating pakikinig sa salita ng Diyos. Kung hindi natin alam ang kautusan din ng Diyos, tayo po ay mawawala sa buhay. Minsan narinig ko din po, itong napakayaman na investor, si Warren Buffett. Sabi niya, do not invest in something that you do not know. Huwag mo daw bibili ng isang bagay na hindi mo naman alam. O nga naman po, no? Marami kasi sa atin, porket ba nakikita na napakaganda, napakakulay, agad nahuhulog ang ating loob, agad binibili po natin. Pero kailangan nating alamin, kung hindi masasayang din ang ating pinagpaguran na pera. Gusto mo bang makakuha ng kayamanan? Yan po yung unang-una dapat nating bigyan ng pansin, kaalaman, karunungan, katalinuhan. Pangalawa, kailangan po nating maghanap. Hindi natatapos dun sa alam mo kung ano yung mahalaga. Pero nagpapatuloy ito sa paghahanap. Let us put in the effort to find what is valuable. Alam niyo po ba, sa panahon lang po natin ngayon, na itala ang mga pinakamaraming bilyonaryo. At yun po yung tanong nila, bakit ang daming bilyonaryo bigla-bigla dumami itong mga mayayaman? Ano daw po ang sikreto? Bakit biglang yaman ang maraming tao ngayon? At kung tatanungin niyo daw isa-isa itong mga mayayaman na ito, isa lang ang palagi nilang sinasagot. Pare-parehas, isa ang kanilang ginagawa. Ano po yun? Nagbabasa sila. Palagi po silang nagbabasa. At ano po ang hinahanap nila sa kanilang pagbabasa? Hinahanap daw po nila yung isang magandang ideya. Dahil para po sa mga bilyonaryo, one great idea can create a fortune for you. Tandaan niyo po yun. We only need one great idea to become wealthy. Pero, kailangan lang po natin isang Diyos para maging ganap ang ating buhay, para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bukod po sa paghahanap ng katalinuhan, ng karunungan. Pag ang Diyos, siya ang nahanap mo, you are complete. You are fulfilled. If one great idea can give you fortune, God can give you abounding grace. Palagi nating hanapin ang Diyos. Bakit? Dahil sa ating pagkakasala, palagi tayong nawawala sa Diyos. Palagi tayong nawawala ng Diyos. Always search. And what is the promise of Jesus? If you seek, you will find. Kung hindi ka maghahanap, hindi ka makakakita. Di po ba? That is the second secret to find a treasure in your life. Search, seek, huwag kang magsasawa. Pangatlo at kahuli-hulihan, do not let go. Pag nasumpungan mo na, pag nakita mo na, huwag ka nang bibitiw. Napakarami po sa atin. Pag nakuha na, anong nangyayari? Nagiging complacent.
Nagiging palagay na. Madami sa atin ganyan. Pag nakamtan na natin yung ating gusto, hindi na po tayo nag-e-effort. Anong nangyayari? Nawawala yung ating pinagpaguran. Minsan po, merong mga nagtatanong sa akin, Father, bakit kaya itong asawa ko, pinagpalit ako, tapos pinagpalit pa ako sa pangit, tapos pinagpalit pa ako dun sa tamad. Pero simple lang po ang sagot nun. Ito ay dahil sa ating kahinaan. Dahil sa kasalanan. Anong ginagawa ng kasalanan sa atin? Ginugulong ating kaisipan. Dahil sa iyong kasalanan, kaya mong ipagpalit yung mabuti sa masama. But we should be reminded, why should we settle for less if we have the best? Minsan po, may mga ibang babae, buong buhay nila, tinrato sila na parang prinsesa ng kanilang mga ama. Pero titignan mo kung sino yung kanilang mga pinili, sino yung kanilang mga napangasawa. Ano ang trato sa kanila? Trato, basahan o alipin. Kung buong buhay mo, naranasan mo na isa kang prinsesa, bakit pipili ka ng isang tao na hindi prinsesa ang trato sa iyo? Di po ba? Ito ay dahil sa kasamaan. Pag nakuha mo na, pag nakamtan mo na, pag nasumpungan mo na yung mabuti, huwag mo nang itong pagpapalit sa iba. Aanuhin mo ang kayamanan. Kung hindi napasayo, mawawalang kwenta ang kayamanan. Nakita mo nga, pero nawala naman sa iyo. Meron po akong isang kaibigan, kinakwento po niya yung kanyang ama. Kamatay-matay pa lang po dahil sa liver cancer. At sabi niya, Father, alam mo yung tatay ko, napakabait. Lahat ng mga kapitbahay namin, kaibigan siya. Walang masamang tinapay sa aking ama, sabi po niya. Nung po minsan, sumakay ako sa tricycle. Nakilala ako nung nagmamaneho. Kinukumusta yung aking tatay. Nabanggit ko, wala na po siya. Patay na siya. At nabigla po yung nagmamaneho ng tricycle. Sabi, ba't hindi yung sinabi? Alam mo ba yung tatay mo napakabait? Noong minsan sumakay siya sa akin, niyaya ako, kumain kami ng pares. Nung panahon na yun, walang-wala akong pera, gutom na gutom ako. Para bang pinadala siya ng Diyos. Mamimiss ko yung tatay mo. Kalalaki daw po tao na nagmamaneho, umiiyak. At alam niyo po, yung mga mabubuting tao, they are a rare species. Madadalang lang po nating makikita yan. Hindi po ba? Yan yung mga tao dapat na hinahanap natin eh. Yung pong diamante, yung pong ginto, yung perlas. Opo, mahirap hanapin yan. Pero yung mabuting tao, mas mahirap mahanap. Pero anong mabuting balita? Kahit na mahirap hanapin ang mabuting tao, madali na pwede kang maging mabuting tao. Di po ba? Anong ibig ko sabihin? Yung ginto, diamante, yung perlas, hindi ka makakagawa ng ganyan eh. Pero yung mabuting pagkatao, pwede mong maipakita yan. Madali lang. Sa paanong paraan? By your decision. By choosing to become a good person. Remember that we can never make gold, diamonds, or pearls. And yet, we can create good people by deciding to become one. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi na rin po tayo makakakita ng ibang Diyos na kamukha ng ating Diyos na sinasambahan. Bakit? Kasi tingnan niyo po, sa gitna ng ating pagkakasala ng tigas ng ulo, palagi tayong minamahal. Bakit natin iniiwanan yung ganyang Diyos? Sa misang ito, tayo po ay magpasalamat sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Pag nasumpungan mo na, pag nahanap mo na at nakita mo na ang Diyos sa buhay mo, sana wag mo na siyang iiwan. Dahil ang Diyos, palagi niya tayong hinahanap. Tayo ay ang perlas na napakahalaga. Tayo ang kayamanan ng Diyos. Hilingin pa natin na huwag siyang magsawa, palaging pagtulong, paghahanap
sa atin. Naway sa ating pakikiisa sa Kanya, maranasan natin muli ang kapayapaan ng Diyos. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinapasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay ng muli. Umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula, paririto at hukukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinagkaloob ng Ama sa atin ang Kanyang kaharian sa pamamagitan ng Kanyang bugtong anak na si Jesus. Buong galak nawa nating ibahagi sa Kanya, ibahagi siya sa ating kapwa, buong pagtitiwala nating idalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ang bagong bayan ng Diyos, nawa magpunyagi siya sa katapatan sa kanyang tagapagtatag habang sinusubaybayan siya ng buong malasakit, lakas at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga pinunong pambayan at mga nanunungkulan, nawa itaguyod nila ang kapakanan ng mga tao sa pamamagitan ng makatarungang mga batas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa kabataan ng daigdig, lalo na para sa mga nagdarahop sa mga material at moral na pangangailangan, nawa ang simbahan ay maging patnubay nila at tagapagsulong ng kanilang kapakanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin at sabihin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Amang mawain, dinggin mo ang kahilingan ng iyong bayan, mapasa amin nawa ang iyong kaharian, at puspusin mo kami sa iyong kapangyarihan, makapangyarihang salita. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Tumayo po tayo at manalangin para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa iyo nagmula. Ngayon aming inihahanda sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay mataguyod sa tanan at mapagpabanal ang aming pamumuhay sa kasalukuyan, maakay sa aming ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ang iyong supling nagtaksil ay nababalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin.
At ang Espiritong bigay ng lahat ay kupkupin kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon-tipon, magkapisan upang magsalo-salo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu ang iyong sambayanan, nagpupuri sa iyo, nakakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nakakatipon ngayon sa pinananahan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo ang pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na naghihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae acque, cibus
et potus noster, cibus et postus noster, in itinere adonum Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Suminang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere adonum Dei. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Pinagkaloob mo ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko niyo po ang inyong mga ulo para sa pagpapala. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang pinahayag na sinampalatayanan at mahalin ang tinanggap na pagdiriwang ng banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.